kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. This program is brought to you by Greater Communication Development na panahon ngayong umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, talang-lalo na po dito po sa siyudad ng Sorsogon. Mukhang walang walang anunsyo na walang pasok, Walang anunsyo, Kaya tuloy ang kalungkutan ng mga kabata, at may pasok. Kaya lang ngayon, sabi ni Papa Harold, may anunsyo daw, kaya lang may pasok, So, again, ingat-ingat po ang lahat ng mga kabataan na pumapasok sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang mga opisina, sa mga kung saan-saan mga establishmento, pumapasok ang ating mga nanay at tatay, si kuya, si ate, and of course, ang ating mga chikiting na may pasok po ngayong araw. At magdala pa rin po ng ating mga pananggalang sa ating mga katawan, at bumibigla ang buhos ng malakas na ulan, magdala po ng jacket, ng payong, ng sombrero at kung ano-ano pa na pwede nating isuklob sa ating katawan. At tingnan nyo, mahirap po magkasakit, mahirap pa magkasakit at ang mga ayuda na pinupuntahan natin na napakaraming requirements ang hinahanap.
At syempre sa lahat ng ating mga opisyalis dyan po sa syudad, no? Sa Kapitolyo, magandang umaga po sa inyong lahat. At ang ating mga barangay opisyalis, na naglilibot, at pinapaalala ng ating mga kabarangay na mag-ingat, lalong-lalo na po ng mga nasa coastal areas na pinag-iingat nga rin po ng pamahalaan, yung mga talaga namang wala pang mga tawag dito pare, mga seawalls, pinag-iingat pa rin po ang ating mga kababayan na malapit po sa coastal area. At muli po, welcome po sa programang kasama mo si Jojo, ang inyong lingkod si Jojo Lascano, ang gwapito, gwapito daw. Ayan, Ito po ang pinakabagong programa dito po sa Bicol TV, ang telebisyon ng mga Sorsoganon, ang numero 1 online service provider, pagdating po sa pagbabalita at pagpapaabot ng mga impormasyon sa inyo saan mang sulok ng mundo, Kaya yan, stay tuned po, naka-live din po tayo sa YouTube channel ng ating account na Bicol TV Sorsogon, Abangan nyo rin po kami at sa aming Facebook account, sa Bicol TV Sorsogon. Live na live po tayo napapanood at napapakinggan din po, At kahapon niya doon sa Sorsogon City, sa session na nangyari po, napag-usapan din po doon at naitanong natin, ito po ang trending na issue sa ngayon, ang pagbabalik at papakita ulit ng nawawala, sa missing in action, akalain nyo lumabas at lumantad bigla. Iniluwa kako ng dagat, sabi ni Papa Harold. Kaya yan, nakailang session na itong umattend, Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang Philippines, ang gobyerno. Pwede palang mangyari yun, Papa Harold, na kapag ikaw ay barangay opisyal, walain mo ang sarili mo. Lalong-lalo na po kung may tinatakbuhan kayo, mag-report ho kayo sa PNP na kayo po ay nawawala. At kayo po ay may tinatakasang mga utang, punta lang po kayo sa Philippine Coast Guard. At i-report nyo rin po na kayo po ay nalunod. At yan nga po mga kababayan ang usap-usapan, saan mang sulok dito sa probinsya ng Sorsogon. Ang pangyayari na hindi namang inaasahang mangyari. Akalain nyo May 14 nang ito na-report na nawawala, missing in action. At ayon pa sa ating pagtatanong sa ating mahal na Liga Presidente ng mga barangay, wala silang action kasi wala namang nagre-reklamo. So lahat, inaayahan ko po lahat ng mga opisyalis, mga barangay opisyalis, i-report nyo na sarili nyo na nawawala kayo kasi hanggat hindi naman kayo nire-report, hindi kayo na sasampahan ng kaso, legal. Kung yun ang pagbabasihan nating report, legal na nangyayari. Kaya nga, panawagan natin sa ating Facebook account, na nag-post tayo nitong nakarang araw. Panawagan natin sa Philippine National Police, sa Philippine Coast Guard. Dahil isa kayo sa nagamit sa panloloko ni Barangay Kagawad, ginamit ang inyong mga ahensya para patunayan na siya'y nawawala. At ngayon nga po ay biglang sumulpot na parang kabote. Ano ang gagawin nyo ngayon? Ipagkikibit balikat na lamang po nyo pa ba ang ganitong pangyayari? At kayo mga kababayan, anong say nyo rito?
Okay lang ba sa inyo? Nasa inabahaba ng panahon na siya po ay missing in action at iniisip na itinago ng pamilya, inireport ng pamilya na nawawala at ngayon may sumulpot at parang si Alice Go excuse me, napangiti-ngiti pa po sa harap ng camera na tila baga walang nangyari. So okay lang pala talaga. Pero ayon naman po kay ABC President, no, sa Liga ng mga Barangay na Kagawad Nestor Baldon, hanggat walang nagrereklamo at nagsasampa ng reklamo, libre yata sa asunto si Kagawad Rico Lakdang ng Barangay Kambulaga. Sana all, lahat libre sa asunto. Ang daming reklamo manungkol sa panloloko. Ligtas pa yata sa asunto. Akalain mo ba naman na takasan at iwanan ang kanyang responsibilidad bilang barangay opisyal din sa Barangay Kambulaga? At nang lumitaw na parang kamote, umattend pa ng sesyon. My God! Woo! Iba ka. Iba ka sa lahat ng nilalang. Kaya mga kababayan, anong sa inyo sa ganitong pangyayari? Ito tolerate ba ng pamahalaan lokal ito? Ito tolerate ba ni Mayor Esther Hamor? Ito tolerate ba ng ating mabutihing Gobernador Edwin Buboy Hamor? Ang ating sangguniang panlalawigan at sangguniang pandonsod, ano ang sasabihin nyo rito? Abay, kailangan namin ng aksyon. Abay, kung walang nagrereklamo, lahat ng mga barangay opisyal na manloloko, abay, pwede nga talagang gawin ito. Kasi nga, wala nga daw kaso. Ayan, ikinasa na! Ayan, ikinasa ulit ni Papa Harold ang kanyang 45. Ha? Kaya mga kababayan, no, kung darating man ang susunod na eleksyon at gaganapin bukas, pumili na ho kayo ng tama, ha? At talagang gagawa ng tama. At pag kayo po ay nagkamali, sa bandang uli, kayo pa rin ho ang magsisisi. At wag ho tayong magpapadala sa tamis ng kanilang mga dila, no? Sa tamis ng kanilang mga pangako na sila po ay gagawa ng tama para sa ikabubuti ng ating komunidad. Eh yun pala naman ay ikabubuti ng kanilang bulsa. At yan na, magandang umaga sa ating katropa dyan sa Matnog, kay Papa Maki Gomez. No, sabi ni Papa Maki Gomez, mabatog sa daang aksyon sa barangay mismo maski ang DILG amo man ire-rekomenda sa da. Base may masasabitan ata kaya wala nagrereklamo. Pero mga kababayan, ha, pumunta po tayo sa Barangay Kambulaga kahapon at napagtanungan po natin si napakagandang sekretarya. At ayon sa kanya, tila baga may usapan na nangyayari kung paano maayos ang problema ni Kagawad Rico Lakdang doon sa mga
pinagkakautangan at pinagtakasan ito ng mga pinaghirapan ng ating mga kababayan. At ang sabi naman ng aking kaibigan si Marjorie, diyan po sa bayan naman ng Bulusan. Ano? Good morning. Good morning, Marge. Good morning din, Sir Jojo. Yun ang sabi. Kamusta dyan sa munisipyo ng Bulusan? Sino na ba ang tatakbong mayor dyan? At ang ating kaibigan si Mayor Goyseco, Mayor Mike Goyseco is last term na ngayong buwan ng taon na to. At wala pa rin tayong balita, no? Na si board member Juan Goyseco is okay na. At dyan naman sa bayan ng Matnog, tuloy na rin ang paglaban ng ating dating gobernador Bobet Lee Rodrigueza para tapatan naman ang pwersa po ni Madam Mayor Catliaso. Sino ba? Si Catliaso o si Claudetso ang tatakbong mayor dyan sa Matnog? Pero kung titingnan po natin kung sa resources ang pag-uusapan, political party ang pag-uusapan, mukhang dihado po ang mga so. Kasi nasa likod po ng pagkandidatura po ni dating gobernador Bobet Lee is si Gobernador Edwin Buboy Amor. Kasama rin ang Segundo Distrito Congressman Manuel Wowo Portes. Pero hindi rin mapapatinag ang administrasyon po ni Mayor So na siya namang bit-bit po ng administrasyong Marcos, ang Partido Federal ng Pilipinas. It's a big fight, ika nga, this coming midterm election sa 2025. So again, dyan po sa Barangay Cambulaga. Kahapon ay hindi natin naabutan si Barangay Captain. Aninipot ba yung dyan sa Cambulaga? Rolando Aninipot, si Barangay Kapitan Rolando Aninipot. Hindi po natin naabutan kahapon. Sabi po ng kanyang magandang sekretarya, lumabas daw po at may kakausapin. Anyway, pumunta rin po tayo sa Philippine National Police dyan po sa may Pangpang, sa may Imperial. At tumingin din po tayo sana ng kopya ng blatter regarding po sa pagkawala po ni Kagawad Rico Lakdang. At salamat sa Diyos naman. Nako po, ang daming requirements ang hinihingi sa amin. Kailangan pa naming magsulat kay COP Oida according sa kanya mga tauhan doon po sa Philippine National Police dyan po sa may Pangpang. Ganoon na pala kahirap ngayon, mag-interview ng ating kapulisan kung ano-ano na po ang hinihingi. At ito namang isa pang ahensya dyan po malapit sa City Hall. Until now po wala pa pong nilalabas ng kanilang tawag dito, investigasyon manungod po sa pagkasunog ng mga supplies ng bodega dyan po sa City Hall. Anong nangyari? Bakit ngayon wala pa rin? Matagal nang nangyari, until now wala pa tayong kasagutan, wala pa tayong maibibigay na konkretong kasagutan sa ating mga kababayan. Ano ba ang gusto nyo? Kumuha na lamang kami ng report sa mga marites dito sa social media. At yun ang sabihin namin sa madang people na ang sunog
ay ganito talaga ang nangyari at hindi po yung yung report na magbumula po sa ating mahal na mga ahensya, lalong-lalo pa ang Bureau of Fire Protection. Ano na tayo? Anyway, ito pa para sa ating mga barangay official, Kung natatandaan nyo po, babasahin ko lamang po itong katungkulan nyo, responsibilidad nyo, bilang mga opisyal ng barangay. Lalong-lalo na po sa mga barangay captain. At baka po, ito po ay inyo pong nakakalimutan, ipapaalala ko lang po ulit sa inyo na kayo po ay pwedeng maluklok ng 3 termino bilang mga barangay kapitan, bilang mga barangay kagawad. At ang pangunahin po ang responsibilidad ng ating mga mahal na barangay kapitan ay magpatupad ng lahat ng batas at ordinansa sa barangay. Hindi yung sasaklawan nyo pa ang kapangyarihan ng mga nakakataas sa inyo. Abay, makakasuha naman po kayo dyan ng abuse of power of authority, And good morning din po kay Madam Angel Lasala. Watching. Ang ating magandang kaibigan na si Miss Angel Lasala. Mrs. Angel Lasala Juna pala to. At ito pa'y napangasawa ng ating kaibigang guro din dyan sa Sorsogon State University. And speaking of Sorsogon State University, congratulations sa grupo po ni Sir Edwin Balimino. Anong bansa ba pinadala ang ating mga kabataang estudyante? At ito'y nagdala na naman ng karangalan dito po sa ating lalawigan. Siyempre dito po sa syudad ng Sorsogon, and of course sa eskwelahan sa ating universidad na Sorsogon State University. Ang himig sorsuenyo, tama ba ako, Madam Angel, sa aking sinabi? At syempre sa lahat ng mga estudyante na ipinadadala po natin sa iba't ibang bansa na nagdadala po ng karangalan dito po sa ating probinsya, mahal na probinsyang Sorsogon at mahal na syudad na Sorsogon, nagdadala po ng mga karangalan, pinagbubunyi po natin yan. Again, una po sa katungkulan po ng ating mga barangay kapitan ay magpatupad ng lahat ng batas at ordinansa sa barangay po na kanyang nasasakupan. Makipagkasundo at lumagda ng mga kasunduan para at sa ngalan ng ating barangay. Kumbaga, pag may pumasok po dyan na ibang grupo, mga private, at kung ito man po ay nasa ikabubuti, para po sa ikabubuti ng ating mga nasasakupan, why not hindi po natin pagbigyan? Gagawa lamang naman tayo ng MOA o na Memorandum of Agreement kung ano man po yan na gustong ipasok sa atin ng mga pribado, lalong-lalo na po ang ating mga kagagalang-galang na mga opisyal ng syudad. Kapag pumasok po sa ating barangay at may gusto silang gawin, kailangan lamang po nating makipagkasundo sa kanila at tiyakin po natin na ang kanilang gagawin ay para din po sa ikabubuti ng ating mga nasasakupan. Magpanatili ng kaayusang pangmadla sa barangay. Ayan, si Kapitan po ang kauna-unahan na dapat mamuno sa tinatawag na peace and order sa loob ng kanyang nasasakupang barangay. At wag na wag po siya ang magiging dahilan kung bakit nagkakagulo ang kanyang nasasakupan. Lalong-lalo na po sa loob ng mismo ng kanyang barangay hall, na pati mga barangay kagawad niya, kalaban niya na rin. Ayan. Dapat, best example po, kayo po ang maging role model. Hindi dapat na maging balat sibuyas ang ating mga barangay kapitan at lalong-lalo na po ang ating mga barangay kagawad.
tumawag at mamuno sa mga sesyon ng sangguniang barangay. Yan nga po. Kapag hindi po tayo nagkakaintindihan, lalong-lalo na po ang ating mga barangay kagawad at sila po ay nagtatalo-talo, pangunahan nyo na po na kayo na po mismo ang magpatawag ng patipon sa yung mga nasasakupan, lalong-lalo po sa loob ng barangay hall, pag-usapan kung ano po ang problema. Wag na po nating lagyan pa ng asin para yung sugat ay lalong humapdi. Kaya kung nakikinig ang ating mga barangay official, dito si kasama mong Jojo na magpapaalala sa inyo kung ano po ang mga dapat nyong gawin. Although hindi naman tayo barangay official, kaya lamang po, sabi ko nga po, sa pagtanong-tanong natin sa mas nakakaalam ng mga prosesong ganito, ng mga batas na umiiral na ganito, hindi naman tayo nagpapahuli dyan. Nagre-research po tayo, pinupuntahan po natin kung sino mga dapat tanungan natin regarding sa mga bagay at isyong ganito, nang sa gano'n naman po ay hindi naman tayo katawa-tawa sa pagbibigay po sa inyo ng mga impormasyong kagaya nga po ng ganito. At higit sa lahat, ang ating barangay kapitan ay siya po ang magtalaga na magpalit ng ingat yaman, kalihim at ibang hinirang na opisyal ang mga tinatawag natin mga appointees dyan sa loob ng barangay. Pero kung ang barangay secretary mo, asawa mo kapitan, abay, mag-isip-isip ka din po, lalong-lalo na po ang tresurera mo ay kamag-anak mo din, lalo po tayo mag-isip-isip ng mabuti kung ito po ay ating i-appoint. Tandaan po natin ng mga dapat nating i-appoint ay yung mga may kakayanan po talaga na gampanan ang tungkulin bilang ingat yaman o treasurer, sekretarya ng ating barangay. Kasi lalo na pag treasurer, a single centavo pag nawala po yan sa report pagdating ng asembleya, sad to say, kasama kayo sa asunto. At kay Sir Hil Arabelo, magandang umaga. Taga Kambulaga din to, si Barangay Kagawad Hil Arabelo. Kamusta po dyan sa Barangay Kambulaga? Ang ating kaibigan na si Kagawad Rico Lakdang. Buti pa si Rico yan, nung pumanaw, hindi na lumabas ulit. Pero si Kagawad Rico Lakdang lumubog na lahat-lahat. Makalipas ang ilang buwan, ilinuwa ng dagat! At syempre si Barangay Kapitan magtalaga o magtatag at panguna ng isang emergency group kung kinakailangan. Ito yung sinasabi natin na kapag may mga sakuna, may mga bagyong parating, kailangan magpatupad ng emergency meeting si Barangay Captain, panawagan niya sa kanyang mga kasamahan sa barangay na ipaabot kung ano man ang gustong ipaabot ng gobyerno, lalo't lalo na may paparating yung mga bagyo, lalo't may parating ng mga ayuda, dapat ipaalam niya ito sa kanyang mga nasasakupan. Huwag niya lang ipaalam sa kanyang kamag-anakan lang, kasi anong nangyayari kapag si kamag-anakan lang ang pinaalaman, lalo na pag may ayuda ni kapitan, yun lamang po ang makikinabang. Si kuya, si ate, si papa, si mama, si pamangkin, yan lamang po. Kaya yan, nagkakaroon ng gulo kapag may ayuda sa isang barangay. Kaya dapat, every time na may ayuda, alisin niyo po ang kulor politika. Dapat nga pangalagaan niyo yung hindi bumoto sa'yo, kasi malay mo kapag nabigyan mo ng ayuda yan, sa susunod na eleksyon, iboboto ka na niyan. Kasi iisipin niyan, mabuti itong kapitan na to, kahit hindi ko binoto nung nakarang eleksyon, hindi ako inalis sa listahan ng makatatanggap. Kumbaga kapag kayo po ay nandiyan na po't nakaupo bilang barangay official, alisin niyo na po ang partido.
Alisin nyo na po ang kulay ng politika na inyo pong nasasakupan at inyo pong ang tawag dito, party. Ika nga, party-party. Oh. Ang labas dyan, parte-parte na lang. Kayo-kayo na lang. Huwag nyo na pong kami-kamihin ang inyong constituents, kundi yakapin nyo na po sila. Ano man ang kulay ng kanilang pananalig, ano man ang kulay, pananalig talaga. Ano to si Pastor Kibuloy? Mukhang mapupunta tayo kay Pastor Kibuloy na naman ito. Ano, sabi ko nga, alisin na ang kulay politika kapag kayo po ay nanumpa na. No, kasi hindi lamang po yung mga bumoto sa inyo, yung inyong pong paglilingkuran, kundi lahat po na nandiyan po sa inyong nasasakupan. At ito pa ang isa sa pinakamahalaga, maghanda ng taunang budget at supplemental budget sa barangay. Siyempre bilang kapitan, kayo po ang mangunguna dyan. Wag ho si tresurera kasi wala naman pong karapatan dyan si tresurera. Ang karapatan lamang po ni tresurera, kaya nga po tinawag siya na ingat yaman, pagbutihin niya pa ang pag-iingat ng pondo ng ating kaban, dyan po sa barangay. Kapag si kapitan humingi sa inyo ng walang papeles, kausapin nyo na po si sekretarya. Dapat kayong dalawa, si sekretarya at si tresurera, sanggandikit, para lahat po ng mga dokumento lagi kayong meron. At nang sa gano'n naman, pagdating ng asembleya, at kapag kayo po ay natanungan at hinanapan ng inyong mga kabarangay, may maipapakita po kayo. Yan po ang trabaho nyo. Hindi nyo trabaho na kamutin sa likod si kapitan. Hindi nyo rin trabaho na samahan si kapitan manood ng sine. Hindi nyo rin kailangan samahan si kapitan para mag-swimming na kayong dalawa lang. May nangyari kasing ganito, somewhere in Bulan. Bulan, Sorsogon. Na si kapitan nahuli ni kapitana. Hindi ko na babanggitin kung anong barangay dyan sa Bulan. Kasi akalain mo naman si kapitan tumalo ng mataas na bintana. Wag lang mahuli ni Commander. At sa pa, magpatupad ng mga regulasyon para pigilan ang polusyon at pangalagaan ang kapaligiran. Dito ako natawa sa pangwalo na binanggit ko, mga kababayan. Kasi may isang barangay dyan, inireklamo ng isang grupo na patungkol sa pamimirwisyo sa ating kalikasan. Pinagpuputol ang mga hindi dapat putulin ng mga bakawan sa isang lugar, sa isang barangay. At yung po inireklamo ng isang grupo na ang grupo pa na nagsumbong na dapat siya po ang katiga ni kapitan ay tila baga pinersonal pa. Hanggang sa lumaki na nga po ang problema at ito po ay napunta na po sa dapat karatingan ng mga sumbong, ng mga reklamo. At ayun, damay si kapitan. So paano niya malulusutan to? Hindi na ho, yung sa totoo lang panawagan dun sa mga nasasakupan ng barangay na yan na sinasabi ko pa, ayoko na mo pangalan kasi po ang kaso nandun na nga po sa katastasan. Ang kaso po, hindi na po yung nagreklamo ang kalaban nyo. Gobyerno na po ang kalaban nyo sa ganyang pangyayari. Although may reklamo at proven guilty kayo, harapin nyo na ho. Pero sabi nga nila, sa ganitong uri ng kaso, bibihira may makalusot. Bibihira po may makalusot sa ganitong uri ng kaso. Yung national law ang binalgar nyo, so harapin nyo po ang consequences. Bilang mga barangay kapitan, bilang mga barangay kagawad, harapin nyo po ang penalidad na maaaring ipataw sa inyong kapabayaan.
And good morning, ano to? Harvey. Harvey, ano to? Aberion. Happy watching kay Municipal Kagawad Adrian Luna ng Castilla at sa buti naming Mayor Bong Mendoza from Harvey Aberion. So tama pala ang pagkakabasa ko. Thank you very much. And speaking of progresibong Castilla, napakadami na po ang programang pinalabas po ni Mayor Bong Mendoza dyan po sa banwaan ng Castilla. Matanong ko lamang po sa iyo, Sir Harvey, sino po ang nababalitaan nating lalaban po sa ating butihing mayor dyan sa banwaan ng Castilla? Until na wala pa po tayong nababalitaan na may lakas ng loob na lumaban po kay Municipal Mayor Isagani Bong Mendoza. At yung may nagtatanong po regarding po sa bakery ng munisipyo, pwede na po kayong dumalaw sa munisipyo at pwede na po kayong tumingin at kumuha ng litrato doon sa sinasabi nyong maanomalyang bakery dyan po sa munisipyo ng Castilla. And congratulations po pala doon sa mga barangay captain dyan sa munisipyo ng Castilla na nakatanggap ng mga service vehicle para sa kanilang mga pagroronda na ibinigay naman po na pamunuan po ng munisipyo ng Castilla sa pangunguna syempre ni Progresibong Mendoza, Bong Isagani Mendoza dyan po sa Castilla, Sorsogon. At ito nga nakarang linggo, namigay na naman po ng ayuda ang ating buting mayor ng Castilla sa ating mga kababayang mga PWDs. Sa sabi dun sa taga DSWD and of course dun sa mga staff po ni Congresswoman Det Escudero ng Primero Distrito. Yan lamang po ang kauna-unahang ayuda na nakalinya po sa kanila kasi po sa 1,000 po na makakuha ng ayuda, sila po ang first 150 na beneficiaries para po doon sa ayuda para po sa mga PWDs. And dahil po dyan, hats off po sa inyo, both First District Congresswoman Det Escudero, sabi nga nila basta Escudero sa serbisyo sigurado. And of course, kay Mayor Isagani Bong Mendoza, ng Ako Bicol, ang provincial coordinator po ng Ako Bicol, na napakadami na pong natulungan ng ating party list na Ako Bicol, saan mang lupalop dito po sa Kabikulan. Sila rin po isa po sa mga nagbibigay ng mga ayuda. Lalong-lalo na po sa medical na atensyon, lalong-lalo na po sa asistensya pagdating sa edukasyon, lalong-lalo na po sa mga namamatayan, sa mga burial, ika nga assistance, andyan po ang Ako Bicol. So balik to tayo doon sa pinag-uusapan natin, patungkol sa napangyayari dyan, sa kontrobersyal na meron dyan po sa Barangay Cambulaga. Sabi ko kanina, magpatupad ng mga regulasyon para pigilan ang polusyon at pangalagaan ng kapaligiran at wag pong pangunahan, kayong mga barangay official, wag nyo pong pangunahan na kayo pa mismo ang manguna sa paggawa ng illegal na bagay, yung pamumutol ng mga puno na ipinagbabawal, lalo na po mga bakawan, ipinagbabawal po yan ayon sa ating saligang batas. Kaya paano nyo lulusutan ngayon kung kayo po ay nasagdlak sa kaso ng pamumutol o illegal cutting of bakawan, kahit sabihin na nating nasa private na ang may nito, ayan nga po, kayo po ay may asunto na na kakaharapin sa ahensya ng DANR. At sabi po ni Sir Harvey, wala yatang kalaban si Mayor Bong Mendoza. At ang pangsyam na kailangan gawin ng ating barangay kapitan, mga siwa
sa pagsasakatuparan ng katarungang parang-barangay at pang-sampo, tiyakin ang pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo o basic services at magdaos ng taunang palarong pambarangay, katuwang naman ang ating mga sangguniang kabataan. At bago ko ipagpatuloy po ito, magbabalik po muna ako, makalipas lang naman po ang ilang paghahanap buhay. Papa Harold! Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo, tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864. 559-864.
kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Alright, nagbabalik po tayo sa programang Kasama Mo si Jojo, at bibigyan po natin ng linya ang ating kasamahan si Buddy Duca sa kanyang report dyan po sa Barangay Cambulaga regarding po sa issue at kontrobersyal na meron po sa Cambulaga, Sorsogon. Paparold, ayos na ba si kasamang Buddy? Sandali lang po at ang ating po ay inaayos para po makapasok ang ating report mula po sa ating kasamang si Buddy Duca. Habang inaantay po natin ang report po ng ating kasamahan si Buddy, punta naman po tayo doon sa bayan ng Kasiguran. Abangan nyo po sa Sabado ang tagumpay sa buhay politika, sa buhay pamilya at syempre sa panahon kung saan nasadlak sa hinagpis ang ating si Vice Mayor Dennis Escudero ng Kasiguran, Sorsogon. Wala pa rin ba ang ating live report dyan sa ating Cambulaga, sa ating Barangay Cambulaga, Sorsogon City. Ito po ay patungkol po itong pinag-uusapan natin tungkol sa issue at controversial na kinasasangkutan po ni Kagawad Rico Lacdang na napabalitaan mula po nung May. Ito po ay nawala at nito lamang pong makalipas na linggo ay parang kabuting sumulpot at umattend pa po ng session po sa kanilang barangay. Alright, andito na po, papapasukin na po natin ang ating live report, si kasamang Buddy Duca. Pasok! Kasamang Buddy, kamusta? Yes, good morning. Saan, location niya tayo? Microphone mo, sir. Alright. Naka-headset ka eh. Good morning. Naka-headset ka, sir. Halata. Wait lang pare, Sa loudspeaker mo. Loudspeaker. Sige. Go ahead. Wala ang signal ng ating kasamaan si Buddy. Alright, go ahead, buddy. Go ahead. Good morning sa Imota Video. Okay na? Yes, good morning. Loud and clear. Mula sa estasyon ng Bicol TV Sorsogon. Alright. Ngayon kita ko dyan sa Barangay Cambulaga. And big mo katabi pa di kaswapo na makaistorya sinagadan personally kay Kapitan Rolando Aninipot. At manungod baga dyan sa pig-discuter mo kanina kasubago na dyan sa pagkawara mismo ni Kagawad Rico Lacdang as in way back May and saan mga Yama, partner, medyo nawawara-wara sa linya mo. Nagbuso sa dagat Sambakon. Okay na? Yan. Sige na. Diretso lang. Nagbuso sa dagat Sambakon as in after 3 months ini buminutwa. And gusto talang tabi ibalikan ang mga pangyayari na pagkakat nagkararigos dahil ini sa Bacon somewhere in Bacon District. So ini partner, so binalita kay ito na nangaturog na ni-report na nalunod, nawara. Dako-dako ng mga espekulasyon kung napakain.
ang pamilya kay yan mismong nagduman sa ipatura kang pulisya after 24 hours para ini-blatter as ini-declare na missing. So, nagdigdig kita tabi pwede, ta ka naka-liisnal daw, mismong si ABC Liga President Nestor Baldon, asa tuyang pigagadang kireaksyon manungod sa nasabing pangyayari digdi sa barangay, ta responsibilidad baga niya bilang hepe kan liga ng barangay kan syudad na kitaon, ilingon, riparoon ang gabos na mga gawi kan mga barangay official, partikular ang mga barangay kapitan. Mananggal. So, pigagat ang reaksyon ni Kagawad doon sa tuya. Until now, wala pa ni nagpa-file kay formal complaint manungod sa nasabing aksyon ni Kagawad Rico Lakdang. Siguro man ni Kagawad Nestor Baldon na si Isay man, taxpayer, maski si Isay na tuganon, pwedeng magreklamo na garo nagluluwas bagatabi pa din na pigluko niya. Bako lang nga sa diri niya, pigluko niya ang bilog na Sorsogon. So, arog sa diyang ibig sabihin kayang pade, maski dili siya butante, dili siya residente sa barangay Kambulaga, pwede magsampa ng kaso. Ibang ano kaya ni... True dito daw. Pigklaro tayang kay Kagawad Nestor Baldon kasuhapon, and sa iyang pigulit-ulit, in-emphasize na maski si Isay, gusto sabihin maski si Isay, maski sino taxpayer, pwedeng magsangat si reklamo kay Kagawad Rico Lakdang, manood ka sa iyang aktwasyon, and gusto talang tabi pa di-emphasize na example ta ang tao sa official na kita baga, example mo sa sadiri mo, ika bago ka man elected official. Nya kung ika gumibo kang ginibo ni Kagawad Lak, medyo lesser sa imong responsibilidad sa komunidad, tay ka dili ka man elected official. Kumbaga, umimo kasi nga arog ka ito, ang tao lang na nadanyaran mo, ang pwedeng maghabol sa imo sa bilang reaksyon kasi imong salanggibo. And alagad ini magkaiba tabi pare ta siya elected official and may responsibilidad siya lain lang sa sadiri niya kundi sa komunidad na ginibo niyang kumbaga pwede talabagay ni tabi pare sa biyo panluluko. Correct, partner, correct. Lang kay ang mga taga-barangay Bulaga ang ginibo niyang lukuhon. Pati ang ipatura kang pulisya, Philippine Coast Guard, as in ang CTDRRMO, nagkos siya ki alarma sa nasabing syudad kan Sorsogon. Manangkat. Diba? May mga espekulasyon baga ka ito pa din na baat kinidnap na o tinigbak na nasabing persona. So ano ang simbag sa iyo pa pagpasiring mo dan sa Kambulaga, ano ang naging katugunan tabi ni Barangay Kapitan Aninipot? Roger to that, and kasuhapon tabi pali and siguro ta na dili kita mabubuklo or kumbaga por respeto kay kapitan na dili man siya ma-surprise na madigdi kita tapos sa sangalan tatulo siya sin mikropono para sa nasabing interview atin siya pali nagsayuma sa pagikan sa iyang sekretarya. Pag-abot ako niya digdi sinabihan ako na dahil ko nung mapa-interview si Kapitan, dili ta maraman kung anong na rason. Well, anyway, rights man niya na. Pero ang sasatuya man lang bagatabi, padi, ang tuyo tadigdi is kaliwanagan. Correct. Ano yan padi, bako man yan private na nangyari, kundi, public, as being a public servant, barangay official ka, taxpayer ang pigkukuha mo na honorarium halin sa mga taxpayer. So kaipuan man talaga na maaraman sa publiko. Tabako lamang ang barangay Kambulaga anay mo aniyanin malinggibo kundi kadakul na mga tao maski dili man taga Kambulaga. And Roger to that, big gugod naman yan digdi sa barangay Kambulaga and base sa investigasyon ta kasuhapon. Masubra 50 ang complainant kay Kagawad. Manungod na sa sayang pigibo duman sa kumpanyang sa iyang siyang CEO since iyon may
more than 50 complainants na ang pigdadangog sa presente digdi sa Sa barangay Kambulaga. lockdown. So ano na ang manungod sa istoryahan, base puro pangako na naman sana ang pigbibutangan ni Barangay Kagawad Rico Lakdang. Yun ang mangyayari ka. Manili sa pag consignment na lupalop sa Sorsogon o Pilipinas, and siguro di naman na namin ang ginto na para pagbutuan niya gabus sa atraso ang rimalaso na sa iyang nabayaan kan nakalihis na tulong bulan sa iya ining nabayadan. So sa presente pigdadangog sa mga reklamo digdi sa Barangay Kambulaga, and sa tuya pakutan na tuyo digdi sabi padi iyo ang arangon kay kapitan personalmente kung ang tulong bulan na honorarium ni Kagawad bilang kagawad digdi sa Barangay Kambulaga sa iya, and alagad negative kita dumanta si sa kapitan nga ni magpa repoya sa dili tamaraman na rason kita ko we just do like to pair and square sa mga gabos na piti dahil man kitang personal na dagit, di ba? Sa satoy amal lang buta maarama side para sa ang gabos na makasimba kasi makapahayag kasi indang mga sentimento, and very sad na si kapitan wala kita kaya na. So si kapitan talaga pag-arog yung pagkairibanan niya dili man minsan nasurumaton araman siguro ni kapitan na may pananagutan siya if in case na itaon niya ang honorarium ni Kagawad Rico Lakdang sa tulong bulan yaw niya nasasaad dyan sa maski si sabi mo nga maski si Kagawad Baldon may doubt na dili talaga pwedeng itao ang honorarium. Roger to that tabi pa din maski si Kagawad Nestor Balong kaswapon base sa satuyang intermista sa iya, and si Kagawad Baldon nagpwedeng itao ang nasabing tulong bulan na honorarium siya baga nawara, and base sa mga isa istorya ta kaswapon kay Kagawad Nestor Baldon siniguro niya na in 8 City Council ang reklamo ano man na reklamo may isang sa opisina kan sa City Council, especially sa Liga ng mga Barangay, manungudigdi kay Kagawad Rico Lakdang. Ini sa indang i-entertainon and iagi ini sa due process. Iyon ang ganda pero kasamang body, ano naman ang reaction kay ni kung naduman mo na tabi ang PNP? Ano po ang reaction ninda sa PNP? Kaswapon diri so ipaturak ang pulisya diyan sa Barangay Pangpang, and medyo blind welcome man sa dili ko maharaman na rason, pero ako naglilipot medyo na-confuse ako padi sa Sorsogon City sa police station. Kasi sa iba na munisipyo ako man na presidente ang gusto ko makaistorya kay po ang formal letter para makaistorya mo si COP. So pwede tama so pigtataram ko kanina na ang COP ko niya nato diyan sa PNP diyan sa may Barangay Pangpang bago kaniya makaulay kay puan mo muna nin mga dokumentos na dapat makaabot sa iya para sa lamang sang request letter na makaulay siya. Roger, first time ko ini pati sa totoo lang sa totoo lang pati buddy first time ko ini na makadangog na ang COP tadigdi sa siyudad kan Sorsogon iyo yan so magiging requirements sa mga taga-media kaya man pala totoo sabi sa mga kairibanan na mapagalong ka istoryaon si COP. Roger to that tabi padi sabi ko nga ni isa sa diri ko kahaswapon, and maski sa pagturog ko kasubanggi sabi ko paano na lamang kung an ordinaryo na tao ang maghagat or mag-request na makaistorya personally ang sa tuyang chief of police digdi sa Sorsogon City. Garo babaliwalaon sa nata kita nga ni na taga-media may kusog king buot
na makaistorya ang intention tayo is klarifikasyon Iya. agado na sa indang reaksyon manungod sa pigibo ni Kagawad Rico Lacdang na pagluko sa inda, di ba? Ang sa kuya lamang tabi duman tabi pa di kung yan tabi nga ginibo ni Kagawad Lacdang magiging president po na dahil lang sa mga barangay official pati sa mga ordinary na tao. Tamaisipan ordinaryo na tao wala na narog sa to lukuhon tang pulis matago kita sing tulumang kabulan tapos halimbawa malangoy kita sa pier tapos i-declare sa suguhon tang pamilya ta na ako nawawara after 24 hours tapos ipa-platter ta duman sa pulis para baga nagiging kanaman ang nasabing aktwasyon na napili baga pangarugan bako lang kan mga barangay opisyal kan gabos na tao sa Sorsogon City pwede ito irugon pwede. Tama ka dyan Partner Buddy siguro ay idolo kayo ni si Alice Goo na pagluwas ni Alice Goo halos naka-smile naka-selfie pa sa mga darakulan ng mga ng mga opisyal nagaro daing nangyari ano pa din, halimbawa ikaw, taga Talisay ka, dumayb ka na sa dagat sa Talisay, tapos sabihan mo si Mrs. mo, bago ka mag-dive, Mrs. Saga, ipablakat mo na nawawara. Nawawara, para pag-instoryahanan ako sa Sorsogon City. Pwede nga talaga mangyari. Pwede natong kanaman sa mga ahensya nato. Siguro naman knowing si opioid bako man siguro ni tatalikudan ni si opioid regarding sa bagay na yan kung ano ang gigibuhon ninda kay Kagawad Rico Lacdang. Ayan nawara na po ang signal po kan sa tuyang amigong si Buddy Duca. Ayan nagbabalik tabi okay na partner, so signal mo diyan. Okay na. Sabi ko nga ni kanina partner siguro dili man ni tatalikudan ni si opioid siya man ang piglalauman kan publiko na sintama nakasimbagan sa mga kahaputan regarding sa ginibo ni Kagawad Rico Lacdang sinda garo nagagamit na sa panluloko ni Kagawad Rico Lacdang. Iyo man ang ahensya kan Philippine Coast Guard sinda baga sin oras tanganing hanapon ang bangkay kung igaman bangkay kung talagang nalunod si Kagawad Rico Lacdang paano yan may budget dyan na inilaan sa pag-rescue. Bako, tama ako dyan sa pagsasabi ko. Confirm, masingani si Kagawad Baldon, parte man sa pagpahanap sa iya. Takan mga na ito tabi pa di baga, perumduman mo na may nakuwang gadan somewhere in Samar province. Di ba? Si Kagawad Baldon na inistorya kasuhapon na siya nagpasugo kita para ilingon. Asing kuhanin picture, so tawong nakuha duman sa somewhere in Samar provinces na lawakan si Kagawad Rico nawara. Tapos ipag-isip man ni Kagawad Baldon kayto na ba't yun na ito. And sabi nga ni Kagawad Baldon sa tuya sa hapon, dili man pala. So, it's a prank. Tama. Iyo man lang ganyan pa di sabi nga talaga ni Kagawad Baldon para lang makumpirma kung si Said to na nakuwang gadan na nalunod man dyan sa may sama, nagsugo talaga siya kitawo. Pero aron na lang kayo ni Padeo, sa palagay mo anong mangyayari sa pamilya iyo man ba naging saro sa nag-report sa pangyari kay Rico Lacdang sindaan sa inda naghali yun na issue na nalunod, nawawara. Na-blatter, sinda nag-blatter. Ano maaring ano maaring naman pinalidad diyan sa mga sa pamilya niya mismo? Normally baga tabi pa di pag ang tao nawara, siyempre so kapamilyaan mahanap. Di ba? So siguro ang pamilya kay ni agadan sa mga masunod na aldaw, i-reaction man. Para maging patas kita digdi, para baka sabihin nila one-sided kita, na tigbabatikos sa nasulang nasabing persona, ay tapigtagang kitsansa, na sinda makaistorya, makapayag man, kan sa indang mga saloobin.
Correct. So, abangan kaya sa mga masunod na law, maganda kita ka-interview sa kapamilya kayan para maging fair kita hindi sa tuyang istasyon. Correct. So, yan muna, padi ang mga kaganapan digdihan dito sa barangay, direktamente dito sa barangay Cambulaga. Para kasama mo si Jojo Badiduka reporting. At yan po ang report live mula dyan sa barangay Cambulaga kung saan yaon ang presenting piglilingkuran tabi ni Kagawad Rico Lacdam bilang sarong barangay kagawad kan sarong barangay. So tama ta kanina na pag-abot sa PNP mga tugang medyo dipisil dipisil na makuha na ng impormasyon, makuha na ng kasimbagan tabi si COP Oida. First nang ini na nadagong ko batog sa ako tabi baging membro kan media naan sarong COP papagalon ranihan. So paano na lamang kita kay ni makakuha nin tamang kasimbagan sa sainda kung haluyo na panahon pa tatawan pa kita nin mga mga kaipuhan pa ng mga requirements na itausain tanganing makaulay lang which is dapat pag nagdyan ng tabi ang taga-media aramon lang kung yaon siya pasabihan lang so stop niya dyan kung sisay na may taga-media na gusto mag-aram kaipuhan baga tabi baga sa lado kan PNP nan sa lado po sa mga taga-media kaipuhan po baga nato ni interaction masigkat na impormasyon na dapat maaraman kan publiko bako kung pirang adlaw pa nakalipas sa kalamang na maaraman sa publiko ang tawag kayan bahaw na impormasyon so I hope na nagdadangog sa tuya, nagiling sa tuya si COP Oida sa panawagan niya to na sana every time po na may mga taga-media na madyan po sa inyong opisina na maghahagad po ng mga impormasyon regarding sa mga issue na igwa po digdi po sa Syudad kan Sorsogon sana po maging open man po kamo habo man po namon tamit kamo na ikumpara sa mga nainot sa iyo na mga naging chief of police digdi po sa Syudad kan Sorsogon maski nga po ang sa tuyang mga kairibanan sa media sabi nga hindi sinda nakasabi na dipisilong po kamo kaulayon lalong-lalo na po sa mga kasimbagan na dapat kamo po ang dapat magtao bako po kami ang mag-conclude kung ano man po na mga kasimbagan tahabo man po kami matawag na kapi po ay marites asiring man na nagtatao po kami ng maling impormasyon kaya nga po kami nagrarani sa iyo bilang taga-media gusto man po namon ng konkreto na mga kasimbagan hali po sa mga ahensya na dapat may na may kasimbagan din tama. So again, thank you very much sa satuyang kairibanan na si Badiduka, yan na nga po sabi natin paggabot sa impormasyon sa Bareta numero 1 tabi ang Bicol TV Sorsogon bako po nagpapore samantalang ang kasama mo si Jojo nagpapatao po nagtataonin mga impormasyon na dapat man nindo maaraman live and loud and clear ika nga na dapat po maaraman sa publiko. Ang oras tabi sa bilog na Pilipinas anong oras na? Alas 8:32 at inabot na po kita kan sa tuyang pansamantalang pamamarap sa tuyang programang kasama mo si Jojo. Abangan po niyo tabi kami sa Lunes sa masunod na semana siringman. Abangan po niyo ang mga masunod na mga programa dito po sa Bicol TV Sorsogon. Ang issue ora mismo ni SM Sauro, ang kaagapay sa umaga ni partner Kaki and partner Dante Jata, and of course ang fight sana with Cap Arlis Hanaban at every Saturday po ang kaabang-abang na tagumpay sa buhay kan sa tuyang mga personalidad na kilala. Sa Ginari Tabi, si Jojo Lascano po ang sa indong likod. Diyos maray na aga, asin Diyos mabalus sa indong gabos. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.